Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, tignan natin kung ano ba itong love reading. Meron po tayong attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, parang ini-encourage ka dito na parang baka ito na yung time para mahalin mo yung sarili mo. Okay? Kumbaga, kung nakikita mong may mali, no, dun sa connection nyo ng person mo, like hindi ka na nagiging kampante, baka ito na yung time para mahalin mo yung sarili mo. Huwag mo nang isipin kung ano yung ikasasama ng loob niya. Isipin mo na lang kung ano yung ikasasama ng loob mo sa kanya. Okay? Huwag mo nang istressin yung sarili mo. Minsan kasi guys, nakakabuti rin yung pagiging selfish. Okay? Lahat ng negative, nakakabuti rin yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Depende yan sa sitwasyon. Pero sa sitwasyon mo kasi dito guys, parang kailangan maging selfish ka naman sa sarili mo. Huwag kang sobrang bigay ng bigay. Mapapansin mo masyado ka nang nagagamit ng person mo. Masyado ka na niya guys na ma-manipulate. Pwedeng hindi ka lang nagiging open din sa person mo. Okay, hindi mo lang ino-open sa kanya kung ano yung estado mo ngayon, ano yung nararamdaman mo ngayon. Kasi ayaw mo siguro nang magkaroon ng pagtatalo. Okay, so meron tayong honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. So, ayan, baka kailangan bigyan nyo ng time yung isa't isa, pero baka may mag-comment dyan at magalit. Kasi siguro, every time na nagto-time together kayo, no, nagkakaroon kayo ng bonding, parang feeling mo, ikaw lahat, no? Ikaw na lang lagi yung taya. Hindi mo siya nararamdaman, hindi mo nararamdaman yung presensya nitong taong to. Kagaya nga nasabi dito, attraction, marami nagkakagusto sa inyo, guys. Ayan. And I think baka hindi mo naman talaga kailangan. Okay, ng partner. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron po tayong this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So, alam mo, itong person mo, nakikita ka niya na someone na si the one Ikaw na yung gusto niya makasama habang buhay. Sobrang passionate yung person mo sa'yo. Nandun talaga yung desire and sobrang attracted talaga siya sa inyo. Pero kung makikita mo yung action mo rito, parang hindi ka desidido. Okay? Kumbaga yung person mo, sure na siya sa inyo, pero ikaw, duda ka pa rin. Okay? Hindi ka sure sa kanya kasi nakikita mo yung mga negative. Nakikita mo yung mga pwedeng kahinatnan mo, like, wala kang magiging peace of mind sa kanya. Kasi basic needs mo, hindi niya ma-provide, no? Pwede nagpo-provide niya, pero wala ka nagiging peace of mind talaga. Okay? Nahihirapan kang kasama, nahihirapan ka huminga dito sa connection na to. So, pero nakikita ka ng person mo na ikaw na nga si the one. So, titignan pa natin, guys. Kanina ba itong love reading? Meron tayong trust. This situation is calling for you to have faith. Okay. So, yan yung pinapakita rito, guys. Kailangan lang daw magtiwala ka ulit, no? Siguro hindi nyo gusto mangyari ng person mo na magtiwala ka sa kanya. Okay, so titignan pa natin, guys.
Okay. Meron tayong Queen of Cups. Sensitive, emotional, kind, intuitive, feminine, caring. So, yun. Nakikita ko guys, medyo nagiging sensitive ka sa connection niya ng person mo. Sobrang bait mo lang dito kasi parang nagtitiis ka, no? Ayan, no? Kind. Nagiging mabuti ka pa rin sa kabila ng pagiging sensitive mo and sa pagiging insensitive ng person mo. Okay, yun yung pinapakita sa akin dyan. And, isa pa rito, sabi kasi ito guys, is feminine caring. Parang pili mo napapabayaan mo na yung sarili mo. Napapabayaan ka rin ng person mo. Hindi niya alam kung ano talaga yung pangangailangan mo. Sobrang nai-stress ka sa mga nakikita mo habang magkasama kayo. Okay? Nakikita mo yung mga ginagawa niya hindi umaakma sa kagustuhan mo. Ano ba to? Okay, siguro, pwede nyo naman guys madaan sa pag-uusap. Pero may mga nangyayari kasi dito guys na hindi mo na kayang tiisin. Tignan natin. Meron tayong Knight of Wands. Passionate. Okay, so yung pinapakita sa akin dito guys, nakikita ko naman dito guys na mahal ka ng person mo. Ikaw parang mahal mo rin naman siya. Pero may mga ginagawa siya na hindi mo kayang tanggapin. Nato-turn off ka. Yun yung pinapakita sa akin. Parang konti na lang pwede ka na mag-fall out of love talaga sa person mo. Hindi mo gusto, no? Yung mga ginagawa niya. Ginagawa niya sa sarili niya. Okay, tingnan natin. Meron tayong 3 of Wands. Siguro matagal mo nang inaantay na meron siya pagbabagong gawin. Ano ba to? Baka na-addict sa sugal. Mahirap siyang kasama sa bahay. Pwede naman guys na-addict sa inom. So inaantay mo yung pagbabago niya eh. Pero sobrang nahihirapan ka na talaga. And parang hindi ka na manghihinayang sa taong to. Ready ka nang i-let go yan. Okay, tingnan natin. Meron tayong 4 of Wands, rest, recovery, meditation, planning, healing, and retreat. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang sobrang nasasaktan ka ngayon. Naiiyak ka. Nandun sa point na sumasama yung loob mo. Gusto mong unawain lahat ng sitwasyon. Gusto mo siyang unawain, pero nauubos ka, no? Nauubos ka habang, alam mo yun, sa paglipas ng panahon na inuunawa mo siya, unti-unti kang nauubos. Okay? Tignan natin. Parang kailangan mo muna ng healing. So, mag-relax, hindi mo magawa. Siguro, napapabayaan ka niya na parang simpleng effort or pagmamalasakit man lang habang magkasama kayo sa bahay, ikaw yung nagpo-provide or siya yung nagpo-provide. Parang walang give and take na nangyayari dito sa relasyon na to. Okay, and baka nga ginagaslight ka pa daw. Oh. Tingnan natin. Kanina po itong love. Meron tayong showing out. I'm acting like I don't care about what's happened between us. But I just want to appear unbothered. So, yun yung sinasabi dito guys. Nakikita naman niya kung ano talaga yung ayaw mo sa gusto mo. Ano yung pangangailangan mo. Nararamdaman naman niya. Ang problema lang guys, masyadong naging kampante yung person mo. Okay? Siguro ginagawa niya yan para inisin ka siguro. Okay? O ginagawa niya yan para meron siyang gustong gawin mo siguro na parang mapiga ka doon, no? Mapiga ka doon sa bagay na ibigay mo na yung gusto niya. Okay? So, itong ginagawa niya guys is intentional. Oo. Meron siyang malalim na intention kung bakit ganyan yung
trato niya sa inyo. Okay? So, meron tayong still listening. I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. Okay. So, ayan guys. Sinasabi dito na parang nakikinig ka pa rin sa mga drama niya. Nakikinig ka pa rin sa mga sinasabi niya. Kahit sobrang nahihirapan ka na. Parang hindi kayo guys nagiging balanse. Kasi mas out ka eh. Mas marami kang naibibigay. Mas marami kang pinaprovide. And etong person na to guys, pwedeng hindi niya nararamdaman na parang mas ikaw yung nagpo-provide para dun sa family, no? Ibinibigay mo yung pangangailangan niya, binibigay naman niya yung pangangailangan mo, pero hindi talaga siya guys sumasapat, no? Isa sa mga nagiging problema niyo guys is yung vision ng person mo. Okay? May mga ginagawa rin siya na hindi mo gusto. Tingnan pa natin. Meron tayong not the right time. I'm overwhelmed with responsibilities. I don't have the time or energy for a relationship. So, napapagod ka na. Oo. Pasuko ka na dito sa totoo lang, guys. Ayun, masyado ka nang na-overwhelmed sa mga responsibilidad. Sana ninyong dalawa, no? Pero mas pinapakita kasi sa akin, guys, nagiging responsibilidad mo na lang to. Okay? Pinabayaan ka na ng person mo sa responsibilidad nyo sana. Okay, kung may mga anak kayo, bahala ka na doon. Okay, hindi mo nararamdaman yung presensya nitong taong to. Nasaan siya doon sa pamilya? Parang ganun. Kasi parang mas nagpo-focus yung person mo doon sa vision niya eh. So, ikaw, sinusuportahan mo siya sa gusto niya mangyari sa buhay niya. Hanggang ikaw talaga yung nauubos dito. Ikaw yung nauubos dito. So, kaya sabi dyan guys, ayan, nawawalan ka na ng time or nawawalan ka na ng lakas para dito sa relasyon na to. Sobrang na-overwhelm ka kasi sa mga responsibilidad nyo. So, isa sa mga reason ko bakit ka sumusuko kasi hindi mo siya maramdaman. Okay? Baka hindi ka niya natutulungan. Tingnan natin. Meron tayong unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. So, di ba sobrang naguguluhan ka na, parang gusto mong sumabog? Nakikita ko sa'yo na may mga bagay na hindi na nagiging malinaw talaga sa inyo. So, feeling mo baka ginagawa niya to kasi baka gusto na talaga niya sumuko ka. Baka ganyan yung trato niya sa inyo kasi gusto niya na sumuko ka na lang kusa. Kasi ayaw niya na siya yung bibigay eh. Gusto niya ikaw yung umalis, baka ganon. Nararamdaman mo eh na parang meron siyang malalim na intention kung bakit gusto niya sumuko ka dito sa relasyon na to. Okay, kaya naguguluhan ka na. By the way, mahal ka ng person mo pero nagiging insensitive lang talaga siya. Okay, nandun sa point na mataas yung ambisyon niya, mataas yung pangarap niya. Sobrang naguguluhan ka na rin kasi hindi mo mahanap kung sino talaga yung kakampi mo. Nandun ka na sa point na sino ba talaga yung kakampi ko kasi para lahat kalaban ko. Parang ganyan. So, hindi mo na alam kung sino paniniwalaan mo kasi parehas hindi ka binibigyan ng stability, hindi ka naging kampante. Okay? Hindi mo rin ma-open sa kanya yung mga hinanakit mo kasi hindi naman siya willing makinig. Okay? Ayaw niyang marinig yung pwedeng maging pangit na komento mo sa kanya. Okay? May mga reklamo ka pero hindi mo kayang i-open sa kanya. So, kaya nandun ka sa point ngayon na sobrang naguguluhan ka and parang gusto mo na makapag-isip. Okay? Mahabang panahon para makapag-isip. Yan ang nakikita ko sa inyo rito, guys. Okay, so titignan natin ha. Malakas yung dito, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, and Aries, Leo, Sagittarius. So nandun ka na sa point na hindi mo na alam kung sino kakampi mo. Parang lahat pwede mong maging kalaban. Okay? Naguguluhan ka na eh. Parang nasa spotlight ka. Titignan natin. Okay, dun tayo guys sa nararamdaman ng person nyo sa inyo. Meron tayong the Sun, happiness, success, reward, prosperity, victory. Okay. So, nakikita ko guys, marami pa opportunity paparating sa inyo.
Kumbaga sa paglipas ng panahon, mararamdaman mo na parang mas lalo kang binibless, lalo na pagdating sa pera. Okay? So, meron tayong Four of Cups, disappointment, loss, hurt, sorrow, regret, and depression. So, natitrigger yung depression mo, natitrigger yung emosyon mo ngayon. Nauubos ka. Yan yung pinapakita sa akin dito. Meron tayong Four of Cups, burda, meditation, discontent, rejection, and offering. Okay, napaka-sensitive pala ng person mo. Parang wala siya naging for my opinion guys, tignan mo na lang yung sarili mo dito sa sitwasyon, no? Nasaan ka rito? Nabibigay niya ba yung pangangailangan mo? Nasasatisfy ka ba? Kasi alin man doon sa dalawa, peace of mind and satisfaction, hindi niya na ipoprovide. Ibig sabihin lang guys, kailangan mo nang umalis. No? Kailangan mo nang piliin yung sarili mo. Pero kung naibibigay naman niya yun guys, why not? So yan, kasi nandito na guys yung Four of Cups, ano na to eh. Parang nawawalan ka na talaga ng emosyon. I think na-fall out of love. Kasi parang na-bored ka sa connection yung dalawa eh. Wala siyang kayang ibigay na pwedeng ikaliligaya mo. Okay? Kung magiging masaya ka ba sa relasyon nyo, hindi niya may provide yon. Okay? As in, parang may kulang talaga. Meron tayong the hangman, sacrifice, faith, waiting, martyr, illusion, and surrender. Ayan. Diba? Nararamdaman niya na nagpapakamartir ka. Kasi kita naman niya na parang feeling niya, baliw ka pa rin sa kanya, mahal na mahal mo siya, hindi mo siya kayang let go. And kagaya nga nang sabi sa akin dito, dason kasi maraming opportunity paparating sa inyo, and I think that take advantage ka ng person mo. Kasi feeling niya, hindi ka nauubusan eh. Hindi ka nauubusan ng pera, hindi ka nauubusan ng lakas, hindi ka nauubusan ng kabaitan. And kung makita niyo guys, Four of Cups, na parang magtatampo ka lang, mananahimik ka lang sa sulok, and konting panunuyo niya lang is okay na ulit, no? And kagaya nito guys, the hangman is conflict, no? May kinakatakot din siya, syempre. Kinakatakot niya rin siguro is mawala ka. Pero kasi yan, maraming opportunity dumarating sa inyo. Maganda rin yung pera, no? Kasi yung Empress is abundance. So, I think pwede nga i-take advantage ka ng person mo. Kaya siguro medyo may mga disappointment ka dito kasi kulang talaga. Hindi ka na parang kinikilig dito sa relasyon na to. Okay? Hindi ka na nasasatisfy. Siguro yung isa sa mga gusto mo na lang dito is maunawaan ka, pakinggan ka. Pero yun na lang yung parang pwede niyang maibigay sa inyo. Hindi niya nagagawa yan guys. So pwedeng nauuwi talaga to sa pagtatalo. Paulit-ulit na senaryo. Yan yung pinapakita dyan. Okay, so titignan pa natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Meron tayong gaslighting you. I have been lying to and gaslighting you. You weren't crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit it. Okay, so ginagaslight ka pala minsan ng person mo. So ano ba yung pangka-gaslight? Ito yung ipapamukha niya sa inyo na mali yung mga decision mo, mali yung mga iniisip mo, hanggang sa ikaw magduda ka na sa sarili mo na baka nga tama tong person mo. Ginagaslight ka niya para makontrol ka niya. Okay, na may mga mali dun sa mga pinaglalaban mo. Ayan, tignan natin. Meron tayong feeling lost. I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. So, nananahimik na lang din siya guys. Pero nararamdaman niya kasi yung pagiging cold mo na. Nararamdaman niya na parang nawawala ka na. Unti-unti ka nang nawawala dun sa relasyon nyo. And ginagawa naman daw niya ang lahat para lang mag-work etong relasyon na to. So, hindi ka na nga niya makakontrol eh. Kaya ginagawa niya guys, kinagaslight ka niya. So, ano yung pag-gaslight na yun guys? Parang pinamumukha niya rin sa inyo kung ano yung mga nagagawa niya para doon sa relasyon. Kahit kitang-kita naman guys na mas marami kang naiaambag dito sa relasyon nyo. Okay, na mas marami kang naibibigay. Itong person mo wala siyang pagbabagong ginagawa kasi marami itong bisyo.
And ayan, tignan pa natin. Meron tayong emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. Ayan. So, sinasabi rito guys ng person mo, takot din talaga siyang i-open sa inyo. Kung ano man yung mga doubt niya sa sarili niya, takot siya na sabihin sa inyo na kung ano yung pinagdadaanan niya. So, parang sinasarili niya yon. So, kung ako na lang guys tatanungin nyo, siguro mas maganda piliin mo na nga lang yung sarili mo. Kasi, kung wala ka naman peace of mind nga dito, di ba? Okay? Siyempre, mas piliin mo pa rin yung peace of mind mo. Yun ang mas mahalaga. Meron tayong attention of others. I'm addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. Ayan, kulang sa attention yung person mo, guys. Masyadong papansin, no? Yan yung pinapakita sa akin dito. Parang sobrang below the belt na ko yung mga action niya, kung paano siya sa ibang tao. I think friendly, no? Ginagawa niya yun, guys, kasi nga, kulang siya sa attention. Gusto niya ng maraming attention ng ibang tao. Okay, so yun yung nararamdaman ng person. Tignan natin yung message niya sa inyo. So guys, malakas yung water sign dito sa side ng person mo. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ano pa ba? Yan, meron tayong ear sign, Aquarius, Gemini, Libra. And Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Message niya. Meron tayong so many things remind me of you. Like ka naman yung inaalala. Like yung iniisip ng person mo kung ano yung makakabuti sa inyo. Siguro hindi mo lang talaga kayang baguhin na yung naging pag-uugali ng person mo. So, tanungin mo na lang sarili mo kasi wala siyang gustong baguhin sa sarili niya eh. So, ikaw makikita mo sarili mo na unti-unti may nababago sa inyo. Diba? Ikaw yung binabago niya. Ikaw na yung parang same na rin niya mag-isip. Kung basura siya mag-isip, nagiging basura ka na rin mag-isip. Diba? Kasi wala siyang binabago eh. Kasi kung mahal ka ng person mo, meron siya babaguhin sa sarili niya. Okay? So, tingnan natin. Meron tayong I hide behind material things. So, ang dami ng mga gamit or mga pinagkakalibangan na something na nagiging materialistic ng person mo. Meron tayong I remember every detail of that day. Naalala ka niya yung dati, no? Parang feeling niya may nagbago na talaga sa inyo. You were the best thing in my life. So, hayan guys. Titignan natin sa side mo ano yung nararamdaman mo. Okay. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong playing games. Ayan. This is a game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So guys, parang nakikipaglaro ka rin sa person mo. Parang ito yung gusto mong laro, sige bibigay ko. Parang imi-mirror mo tong person na to. Okay? So may mga pagpapapansin ka rin na gagawin, pagpapost sa social media. Parinig siguro to guys. It's simple really. How do I feel I want you as forever? So gusto mo rin naman na siya eh. Siya na yung habang buhay na makakasama mo. Pero guys, parang medyo masama loob mo sa taong to. Others' opinion. Ayan, nakikinig ka na sa opinion ng ibang tao. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on other beliefs. So, maganda to guys na nangihingi ka pa rin syempre ng advice sa ibang tao or opinion para at least mag-guide ka. Yan, unti-unti ka kasing nawawala. Okay? Habang nag-i-stay ka sa taong to, unti-unti kang nawawala, unti-unti ka nagbabago. Tignan natin. Nararamdaman mo sa taong yan? Wedding. Kasalata kayo? Playfulness? Di ka na nagiging malambing sa taong to. Okay? Kung may anak kayo, yung children naka-reverse, parang feeling mo ikaw ng lahat, no? Meron tayong 6 of Cups. Parang hindi ka na naakit sa taong to kasi tignan nyo guys yung 6 of Cups nag-offer siya ng cup of love. Pero dahil 7 of Wands ka dyan, parang kinukort mo yung sarili mo or nagsiset ka ng boundaries, no?
meron pang mas mahalaga kaysa dito sa connection na meron kayo. Parang feeling mo meron pang mas mahalaga kaysa pagmamahal. Okay, hindi man to pera. I think kung paano kayo magkaisa. And yun yung hindi mo nakikita sa relasyon. Walang pagkakaisa rito. So, ano mangyayari guys? Talagang etong relasyon na to, gigiba siya. Kasi wala itong pagkakaisa. So, meron tayong Fire Scenarios, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tingnan natin in the near future. In the near future. Meron tayong pay attention to the red flag. Nakikita mo na kung ano yung mga red flag eh. Meron tayong unrequited love. So, di mo na rin alam ba't ka pa nag-i-stay dito. Wala ka naman napapala. Parang ganon. Meron tayong keep an open mind. So, makikita mo yung treatment niya sa ibang tao. Okay? Parang masyado ng OA. Ayan, dami niyang kausap dito. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. So, ibig sabihin, talagang yung soulmate mo is masyado mapaglaro and I think soulmate mo tong taong to. Okay, so yan guys. In the near future, makikita mo na talaga yung mga mali. And mapapaisip ka na dito, mag-i-stay ka pa or let go mo na yan. Okay? So, ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye!